Nagisa naman sa pagdinig ng Senado kahapon ng nakatatandang kapatid ng dating economic advisor ng Administrasyong Duterte na si Michael Yang. Ayon sa PAOK, sangkot si Tony Yang sa operasyon ng Pogo sa Cagayan de Oro. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ginagago tayo nitong Chinese national to. Marunong ka managalog at magbisaya eh. Kunwari lang, hindi ka marunong eh. Uminit ang ulo ng mga senador sa unang pagharap ng negosyante si Tony Yang sa pagdinig ng Senado sa iligal na Pogo kahapon. Si Yang ang nakatatandang kapatid ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniuugnay din sa Pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang, pero Chinese lang daw ang lengguwaheng alam niya. Di ako makapaniwala. Quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included. At di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Tagalog, Bisaya, maing kunti-kunti. Tagalog, Bisaya, only a few. A mix of everything. Ayon kay Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Bukod sa Pinekeng birth certificate, natuklasan din ni Ontiveros na may iba pang pangalan na ginagamit si Yang. You have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience. Talagang for convenience. Gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya at naghahari-harian sa Cagayan de Oro. Siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati Pogo businesses. Yes, ma'am. Pati po yung Pogo business niya. They tried to establish yung parang kingdom nila, yung lugar na yun, ma'am. Parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Lumabas din sa pagdinig kahapon ang letrato ni Yang kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang niya si Acorda sa Cagayan Business Federation. Tinanong din si Yang kung malapit ba siya kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi niya, isang beses lang niya nakita ang dating Pangulo sa isang business meeting. Sa kabuuan, nasa 7 kumpanya ang nakapangalan daw kay Yang. Bukod pa sa 9 na negosyong na-trace na konektado sa tax number o TIN niya. Isa sa inusisa ng mga senador ang planta ng bakal ni Yang sa CDO, ang Sanja Steel Corporation na posibleng isa ring Pogo Hub. Hindi pa po namin napapasok, ma'am, yung lugar. But yung intel report po na nakarating sa akin and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. He does play a major role sa criminal networks ng Pogo doon. Yes, ma'am. Hindi naman direktang itinanggi ni Yang kung may Pogo sa planta niya o wala. Pero may mahigit 100 Chinese employees daw siya roon na nakatoka sa pagpapatakbo ng mga makina. Bukod sa planta ng bakal, inusisa rin ni Ontiveros ang tungkol sa Pogo service provider na Oro One kung saan presidente si Yang. Paglilinaw niya, hindi siya ang boss ng Oro One, pero inamin niya kalaunan na kilala niya ang mga incorporator ng kumpanya. Huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyu ng iligal na Pogo kahapon, pero nakiusap ang ilang senador na ituloy pa ito sa dami ng kanilang mga tanong. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.